Isipin mong isa kang minero ng coal noong 1969. Buong maghapon nagtatrabaho underground, suot-suot ang isang headlamp, nangingitim ang katawan. Isang araw sa ilalim ng 70 meters, ikaw at ang mga kasamahan mo nakakita ng isang sarcophagus na gawa sa marmol. At sa loob nito, may isang perpektong preserve na katawan ng isang babae. Hindi naman kakaiba makakita ng archaeological findings sa isang coal mine, pero ang katawang ito, nasa 800 million years old na. Ito ang istorya ng Tizol Princess. September 1969 sa isang coal mine sa nayon ng Rushavchik, Tizolsky District sa Kemerovo Region, ipinatigil ang lahat ng gawain sa utos ng head ng site na si Alexander Alexandrovich Masaligin. Isang minerong nagngangalang Kornakov ang nakakita ng isang kakaibang kabaong. Dahan-dahang itinaas ang nadiskubring kabaong na nagsisimulang bumukas. Paunti-unting nasisira ang masilya sa gilid at ang ilan natutunaw. Dahil sa init ng araw, ang masilya naging transparent na likido. Hinawakan ito ng isa sa mga witnesses at tinikman ito. Isang linggo ang lumipas na baliwang lalaki at nakitang patay sa harap ng kanyang bahay. Perpekto ang sukat ng takip ng sarcophagus. Nang binuksan ito, ay ikinagulat ito ng mga minero. Puno ito ng pinkish blue crystalline liquid at nakalublob sa likidong ito ang isang magandang babae. Matangkad, nasa 6 foot 6 inches ang taas, nasa 30 years old, European ang itsura, nakadilat ang asul nitong mata. Mahaba, makapal, medyo kulot na dark blonde ang buhok. Bandang dulo ng buhok may red tint na bahagyang nakatakip sa maputi nitong kamay. Malinis at maikli ang mga kuko. Manipis ang kasuotan, puti na lace dress hanggang sa baba ng kanyang tuhod. Maikli ang manggas, embroidered ng iba't ibang kulay ng bulaklak. At walang damit panloob, tila hindi patay ang babae. Sa taas ng higaan may isang itim na rectangular metal box, 25 by 10 centimeters ang laki. Parang cellphone o tablet. Nagkaroon ng public viewing sa sarcophagus mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. Nagpunta ng mga residente ng town para makita ang milagrong ito. Agad namang pinaalam ito sa regional center. Mga bombero, pulis at ang military nagsidatingan sa lokasyon. 2 p.m. nang dumating ang isang military helicopter. Lula nito ang ilang respetadong tao na nagdeklarang contagious ang lugar at inutusan ng mga taong lumayo sa sarcophagus. Kalaunan ay kinordon nila ang lugar. Inilista ang lahat ng humawak sa kabaong at lahat ng lumapit dito para umano sa isang agarang medical examination. Nang subukan nila itong hilahin papalapit sa helicopter na pag-alamang masyado itong mabigat, doon nila sinubukang tanggalin ang likido. At nang maalis ang likido, nagsimulang mangitim ang bangkay, kaya't ibinalik nila ang likido at agad-agad namang nawala ang pangingitim. Isang minuto ang lumipas, bumalik ang mapulang pisngi at ang buong katawan nagbalik sa dati nitong tila buhay na itsura. Sinarhan ng sarcophagus, inilagay sa helicopter. Ang mga masilya kinolekta, sabay pinaalis na ang mga witnesses. Umalis ang helicopter, pumunta sa Novosibirsk. 5 araw ang lumipas, isang professor nagpunta sa Rushavchik mula Novosibirsk at nagbigay ito ng lecture tungkol sa preliminary results ng laboratory test sa nadiskubring katawan. Sinabi ng professor na babaguhin ang discovery na ito ang pagkakaintindi ng tao sa history. Hindi magtatagal ay ilalathala daw ng mga Soviet scientists ang resulta ng kanilang research at ikakagulat daw ito ng scientific world. Ayon sa professor, ang edad ng nadiskubring katawan ay nasa 800 million years. Salungat ito sa Darwinian theory of origin na ang tao nang galing sa ape. Inilibing ang babae noong Carboniferous period ng Paleozoic era, ilang milyong taon bago pa man nag-exist ang mga dinosaurs. Sa unay inisip daw nilang extraterrestrial ito. Ngunit sa genetic analysis sa katawan ng babae, lumalabas na 100% similar ito sa isang modern Russian. Ang level ng civilization ng babae ay mas advanced pa raw kaysa sa atin dahil ang nature ng fabric na suot ng Tizol Princess hindi may paliwanag ng scientific analysis. Ang teknolohiya sa pag-produce ng ganoong material hindi pa raw naiimbento.
Ang komposisyon ng likido hindi pa natutukoy. Ilan lamang sa components nito ang natukoy, binubuo ng pinakalumang uri ng bawang at sibuyas. Wala namang binanggit ang professor tungkol sa metal box. Sinabi lamang niyang pinag-aaralan pa ito. Umalis ang professor at ilang araw ang lumipas, isang maliit na note ang lumabas sa Tizol District newspaper na nagsasabing isang archaeological relic ang natagpuang malapit sa village ng Rushavchik. Hindi ito nagustuhan ng mga tao sa village. Nagprotesta sila dahil dito. Marami kasing nangyari. Maraming sinabi ang professor pero ganoon lamang ang naisulat sa dyaryo. Ang kaguluhan, humupa ng kinordon ng militarya ang Tizol District at ang lugar kung saan nakita ang Tizol Princess, tinabunan muli ng lupa. Ang 6 na minerong nakadiskubre ng kabaong isa-isang namatay sa loob ng 1 taon. Lahat, car accident. Dahil dyan ang ilan pang witnesses tuluyan ng nanahimik. 1973, nang humupa na ang sitwasyon, isang malakihan ngunit sikretong excavation ang ginawa sa dalampasigan at isla ng Lake Birchikul. 6 na kilometro ang layo sa kung saan nakita ang sarcophagus. Ang excavation kinordon ng militarya at ng mga polis. Sa kabila niyan, nakalabas pa rin ang impormasyon na tila isang ancient Stone Age cemetery ang nadiskubre sa lugar. Kahit walang detalye sa impormasyong ito, nakikita ng mga residente ang mga military helicopters na may daladalang kung anuman mula sa excavation site. Nang matapos ang excavation, ang site muling tinabunan. Ang history ng tinaguriang Tizol Princess ay naging kapanapanabik sa imahinasyon ng mga tao sa loob ng maraming taon. Nagdulot ito ng mas maraming katanungan kaysa sa mga sagot. Pero ang tanong, totoo ba ito? Ang istorya unang lumabas noong 2002 sa isang artikulong isinulat ni Oleg Kulishkin na pinamagatang The Lady Who is 800 Million Years, na publish sa isang pahayagan, ang Archaim. Ayon sa article, ang istorya nagmula sa isang dating KGB colonel na involved sa pangyayari. Nakasabay daw ni Oleg Kulishkin ang colonel sa isang train papuntang Moscow at ikinuwento sa kanya ang buong pangyayari. Diyan pa lamang tila hearsay na. Sa kabila niyan, may ilang impormasyon sa istorya ang totoo. Noong 1960s, totoong may coal mine na nag-ooperate malapit sa village ng Rushavchik. Ang ilang minero na banggit sa artikulo, totoo rin, gaya ni Kornakov. Ngunit hanggang dyan lang ang coincidences. Totoo namang noong 1973, nakakita ng ancient cemetery sa Lake Big Birchikul. Ang expedition pinangunahan ng isang archaeologist na si Vladimir Bobrov. Bagamat nakakamangha ang discovery, walang nakakagulat na findings na gaya ng sinasabi sa artikulo. At documented ito, hindi naman sinikreto. Noong 2007, isang journalist ng pahayagang Sibdepo, si Roman Yanchenko, ang sumubok na i-verify ang katotohanan sa istorya. Sinubukan niyang puntahan ang lugar kung saan sinasabing nadiskubre ang Tizol Princess. Nakausap niya si Tatiana Pavlovna Karnakova, ang asawa ni Karnakov, ang minerong nabanggit sa istorya. Totoo daw na nagtrabaho ito sa quarry, pero noong 2002 lamang siya namatay at hindi sa isang car accident kundi dahil sa sakit. Ayon naman kay Galina Rebrikova, ang direktor ng eskwelahan sa village, si Alexander Masilignin, ang sinasabing head ng site, nagtrabaho nga sa quarry at namatay naman ito noong 1983 o 84 dahil sa leukemia, at ang quarry sinara daw noong 1973. Nakausap din ng journalist si Nikolai Mikhailovich Garmanov, kaisa-isang nabubuhay sa grupo ng mga minerong sinasabing nakadiskubre ng sarcophagus. Isa daw siyang bulldozer driver sa quarry. Sinabi niya si Masaligin, ang sinasabing head ng quarry ay isang machinist at blacksmith naman ng quarry, si Karnakov. Ayon sa kanya, na-aksidente si Karnakov habang sakay ng isang motorsiklo, ngunit ilang araw ang lumipas bago ito namatay. Kasabay niyan, sinabi ni Garmanov na sa 33 years niyang pagtatrabaho sa quarry bilang bulldozer driver ay wala siyang nakitang anumang sarcophagus o artifact. Kaya't ang kaisa-isang posibleng witness sa pangyayari, sinasabing walang Tizol Princess. Pero bakit magkaiba ang statement ni Garmanov at ang asawa ni Karnakov?
Isa lang ang parehas sa lahat ng impormasyong nakuha ng journalist sa mga may kinalaman sa insidente. Yan ay walang Tizol Princess. Ang 800 million years coal deposit hindi rin kumpirmado. Walang ganyang kalumang coal deposit dito sa Earth. Ang pinakalumang coal deposit na buo noong Devonian period nasa 350 million years old. Kaya nahinala rin na sa lalim na 70 meters na iangat nila sa surface ang sarcophagi tapos hindi mailipat sa helicopter dahil mabigat. At anong klaseng estado ng utak ang dapat meron ka para tikman ng isang likitong nanggaling sa isang bangkay gaya ng nasa istorya? Tinanggal ang likido kasi mabigat, kaso nang itim ang bangkay kaya binalik muli. Tapos hindi na mabigat, kinaya na ng helicopter? At kung sobrang sekreto ang findings, bakit may professor na nagpunta sa lugar para magbigay ng impormasyon sa mga tao? Paanong nalaman ng mga Novosibirsk scientists ang edad ng bangkay? Pati ang genetic analysis sa loob lamang ng 5 araw. Sa panahon ngayon mahirap gawin yan. Mas advanced ba noong 1969? Wala ding litrato o video ng discovery. Ang mga litrato, mga videos online, hindi ko na siguro kailangan pang sabihin hindi totoo. Alam mo na siguro yon. Ang mga sarcophagus ang galing sa ibang site, ibang sarcophagi. Gaya nito na sarcophagus of Princess Olga at ang ilan sarcophagus galing sa Jerusalem. Ilang litrato naman ng sinasabing prinsesa galing sa pelikulang Snow White, kaya't walang nakikitang matibay na ebidensya sa sinasabing discovery na ito. Maraming hindi lohikal sa artikulo. Ang mga artikulo at videos online pare-parehas ang kwento, lahat kinopya sa artikulo na sinulat ni Kulishkin noong 2002. At ang kaisa-isang buhay na sinasabing witness sa discovery, sinasabing walang nakuhang sarcophagus. Sa kabila ng lahat ng iyan, ang malaking misteryo ay kung bakit marami pa ring naniniwala na isang 800 million years old na prinsesa ang nakita sa Russia. Hindi naman bago ang ideya na may ibang advanced civilization na ang nabuhay sa Earth bago pa man tayo mag-exist. Kilala bilang Silurian Hypothesis na tinalakay natin sa videong ito. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.